Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Bastos na alipores ni Duterte. Sino palpal, Escudero, nakatikim ng sampal. Supreme Court posibleng bumaliktad at President Marcos may matinding pasabog. Matapos magulantang ang kampo ni Sara Duterte dahil sa hindi titigilan ng Kamara at ni President Marcos ang mga politikong sangkot sa korupsyon, abay to the rescue ang mga alipores ni Duterte sa Senado. Bakit daw ayaw tigilan si BP Sara at patuloy daw ang pamumulitika kay Sara? Kaya naman matindi ang birada sa mga protektor ni BP Sara sa Senado na mas iniisip ang interes ng kanilang amo kaysa sa mga kababayan natin na naghahanap ng transparency at accountability. Samantala, Escudero harap-harapang dinepensahan ang kanyang kaibigan na si Sara Duterte na patuloy daw na ginigipit ng Kamara. Kaya naman sinampal ng katotohanan ng mga abogado at mga propesor itong ambisyosong Senate President. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Proseso ng impeachment ang tiningnan at hindi merito nito. Ito ang paniniwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa desisyon ng Korte Suprema matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, ang desisyon ng Supreme Court ay walang kinalaman sa kung tama o mali ang nilalaman ng impeachment complaint. Bunsod nito, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan si Vice President Duterte mula sa mga alegasyon ng korupsyon na pinupukol sa kanya. Ayon kay President Marcos, magkakaroon pa rin ng pagsusuri kung accountable ang Vice Presidente patungkol sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi, lalo na at nalalapit na muli ang budget deliberation. Siniguro naman ng Pangulo na sa kabila ng mga ganitong usapin sa politika ay tuloy ang kanyang trabaho bilang punong ehekutibo ng bansa. Well mga kaibigan, galit na naman itong mga alipores ni Duterte. Mukhang hindi pa nga sila nakaka-get over doon sa joke ni Vice Ganda na jet ski kay Digong. Abay eto na naman mga kaibigan, sinasabi nga ng Kamara at ni Pangulong Marcos na hindi nga naman talaga absuelto si Sara Duterte regarding nga sa issue ng impeachment. Taliwas ito mga kaibigan sa pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na wala naman daw talagang kasalanan itong si Sara Duterte at hindi daw ito korap. Sinasabi pa nila mga kaibigan na wag daw tayong atat kasi lahat ng ito ay sasagutin naman ng ating Vice Presidente kasi nga daw malinis daw ang kanyang konsensya. Tapos mga kaibigan, itong si Escudero sinasabi niya na tigilan na daw yung pamumulitika sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Kasi nga naman daw, tapos na ang impeachment. Sinuportahan pa nga daw ito ng Supreme Court. Kaya tigil-tigil na daw itong mga pro-impeachment na talagang ginigipit lang ang ating Vice Presidente. Kaya naman mga kaibigan, narito ang matinding birada ni Atty. Bukoy. At mamaya mga kaibigan, abangan nyo si Professor Contreras, talagang binira itong mga bastos dyan sa Senado. Punot dulo nito ay pananagutan. Hindi ito patungkol lang sa iisang tao. Ito po ay patungkol sa lahat ng nasa kapangyarihan. Ito po ay patungkol para tawagin sila, to call them out, and maging responsible sa kanilang mga pagkilos. Hindi ito anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Sabi niya, ito pro-Marcos, anti-Duterte. Ako, pro-bayan. Dapat ganun ang ating paninindigan, dapat ganun ang pananaw Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Bukoy na halatang namin personal itong si Escudero. Kasi ang talagang purpose po talaga ng impeachment ay para panagutin yung mga matataas na opisyal natin sa kanilang mga di umano'y kabalbalan at korupsyon. Pero ito namang si Escudero, iba yung kanyang pananaw dito. Sinasabi na ginigipit,
pinupolitika itong kanyang kaibigan si Sara Duterte. Ganyan na ganyan mga kaibigan yung mga sinasabi ni Sara Duterte sa tuwing siya ay ini-interview, di ba, patungkol sa impeachment o tungkol sa pagpatikos sa kanya, sa kanyang paninira sa ating gobyerno, sa ating pangulo, sa Kamara at iba pa na mga senador natin na kumukontra sa kanya. Ang sinasabi niya lagi ay pinupolitika ang kanyang pamilya. Lalo na siya kasi daw siya ay malakas na kandidato ng pagka-presidente sa darating na eleksyon na 2028. Ay nako. Hindi kami ang hiniya. Hindi kami ang binastos. Ang binastos ang saligang batas at ang sambayanan. Hindi ho namin binibilang ito natalo kami. Ang natalo dito ang bayan. Totoo. Ang natalo dito ang katotohanan. Yan ho ang dahilan kung bakit kami ay hindi bumibitaw sa aming paninindigan. Kaya kami nagsumite ng motion for reconsideration upang tawagin ang pansin ng kataas-taasang hukuman na punuan ang kakulangan, na iwasto ang pagkakamali. Yung motion for reconsideration ay hindi ho para pagpuna. Hindi ho ito para itakwil. Ito po ay para tawagin ang kanyang pansin upang magsumamo na bisitahin yung muli yung inyong desisyon na sa palagay namin at inilahad namin sa motion for reconsideration ay mali mula letrang A hanggang letrang Z. Mali. Hindi batay sa katotohanan, kontra sa ebidensya, kontra sa batas, at lalong higit, kontra sa saligang batas. Ayaw ng ating pangalawang Pangulo na matuloy yung paglilitis. Pag lumabas ang ebidensya, kahit na yung sinong may kinikilingan, boboto para i-convict. Napakalinaw. Nangyari ho yan sa kaso ni dating Chief Justice Corona. Nung lumabas yung $20 million na deposito, lumabas yung 80 million niya. Ang impeachment ho ay isa sa mga exception doon sa bank secrecy law. Ganyan din ho yung nangyari or hindi naman ganun eksakto, yung sa dating Pangulong Estrada, yung second envelope. Kinontra nila yung pagbubukas. In a vote of 10-11. Ano nangyari? People power. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Yan yung kinakatakutan ni Sara Duterte, no? Yung mga matitinding ebidensya. Kaya nga panay ang proteksyon ng mga alipores ni Duterte diyan sa Senado. Na hangga't maaari ay talagang pipigilan nila na maipakita ng prosecutor o ng Kamara itong mga ebidensya nito sa taong bayan. Kasi nga matindi yung paniniwala nila Attorney Bukoy na kahit siguro itong mga karamihan ng mga senador na pabor kay Sara Duterte, kung makita nila itong mga malalakas na ebidensya, abay wala silang magagawa mga kaibigan kundi i-convict itong si Sara Duterte. Siyempre, maliban na lamang doon sa mga talagang solid, di ba, na mga Duterte na senador tulad ni Robin Padilla, ni Bato, ni Bongo, ni Aimee, kaya ni Marcoleta, ay talagang wala kang asahan dyan mga kaibigan. Di ba, sabi nga dati ni former Senator Trillanes, kahit pasampalin mo yan ng mga matinding ebidensya, ay hindi babaliktad yung mga yan. Talagang ang dugo ng mga yan at kaluluwa, mga Duterte talaga yan. Tulad ng sinabi ni Robin, kahit sunugin mo yan, ay mangangamoy Duterte. Antayin natin yung motion for reconsideration, number 1, at antayin natin, in case katigan kami, kung paano tatanggapin ng Senado. Kami po, kung hindi kami kakatigan, sasabihin ng Supreme Court, hindi, tama kami. Hindi ko namin susuwayin yan. Susundin namin yan. The House will not cause the constitutional crisis. Yun naman ang maganda dito mga kaibigan sa Kamara. Kung sakali lang na yung magiging desisyon ng Supreme Court patungkol nga dito sa motion for reconsideration ng Kamara, paboran pa rin si Sara Duterte, abay kailangan talagang respetuhin at kailangang sumunod sa anumang kautusan ng Supreme Court. Ang malaking tanong dyan mga kaibigan, paano naman kung paboran ng Supreme Court itong motion for reconsideration ng Kamara? Bubuhayin kaya nila? Kasi mantakin nyo mga kaibigan na napakahirap na buhayin yung trial ni Sara Duterte. Kailangan pang may magmusyon. Tapos kailangan pang pagbotohan. At kailangan makakuha ng 5 na yes na gustong buhayin
itong trial ni Sara Duterte. Paano kung 4 lang? Di wala. Nga. Diyan tayo magkakaproblema mga kaibigan, di ba? Kaya nga mas maganda sana kung itinable lang ito at hindi in-archive. Nakikita naman natin mga kaibigan matindi. Yun talagang pagprotekta kay Sara Duterte. Pero karamihan mga kaibigan sa mga senador natin, yung mga rason nila, abay yung iba talaga ay nakakabastos at yung iba naman talagang halata na pinoproteksyonan lang itong si Sara Duterte. Kaya naman mga kaibigan, narito yung matinding birada ni Professor Contreras dito nga sa mga kabalbalan ng mga senador natin. Sinasabi ng mga senador natin na namumulitika lang daw ang House at pamumulitika lang ang impeachment ni Sara Duterte. Nakalulungkot itong mga sinasabing ito ng mga senador kasi sinabi yan ni Senator Chis Escudero, sinabi yan ni Alan Peter Cayetano, maging si Senator Amy Marcos. Dalawa lang naman ang makikita mong tema sa mga 19 na mga senador na bumabor na i-archive. Una, igalang natin ang desisyon ng Korte Suprema. At pangalawa, ay pamumulitika lang ito. In fact, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, talunin nyo na lang si Sara Duterte sa eleksyon, tumakbo na kayo. Nabalabag ang paghahanap natin ng katotohanan ay tungkol lamang sa para matalo si Duterte. Nakalulungkot kasi ganito ba talaga mag-isip ang ating mga senador. Nakakatawa nga nito, yung kanilang mga sinasabing pamumulitika lang yan, sila din mismo, yung mga sinasabi nila, pamumulitika din. Yung Totoo. magmalinis. Pero ang dapat ating tingnan, namumulitika sila, pero at the end, kaninong pakinabang? Hindi naman masama ang mamulitika, basta importante, makinabang ang bayan. Ngayon, ang sinasabi nila, tapusin na natin ito, let's move on. Huwag nang masyadong malayo pa ang 2028 elections. Pero ang hinahanap natin dito ay may basihan bang impeachment? Klaro na merong basihan. Kaya nga pinapasukot si Sara Duterte para pasubalian niya. Kaya nga pinagbibigyan siya ng pagkakataon na i-depensa sarili niya. Nasakdal na siya ng House. Bagamat alam naman natin may mga kanya-kanyang political ambition itong mga senador at mga congressman, hindi pa rin nawawala yung pagnanais natin na malaman sino si Mary Grace Piatos. Pamulitika lang ba yung alamin natin kung paano ginastos ang 125 million sa loob ng 11 days? Pamumulitika lang ba yun na hanapin natin kung saan napunta yung halos lagpas ng 600 million pesos? Pamumulitika lang ba yun na alamin natin kung bakit nagkaroon ng maraming mga deposito sa bangko si Sara Duterte at ang kanyang ama, saan siya nagkuha ng pera? At pamumulitika lang ba yung pasagutin natin at panugutin natin si Sara Duterte sa kanyang open line at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng Speaker? Itong pag-ahabol ng Kamara at ng taong bayan dito kay Sara Duterte, ang lahat ng ito mga kaibigan ay pamumulitika. Yan ang laging bukang bibig ni Escudero at nitong mga alipores ni Duterte. Talagang matindi mga kaibigan. Pamumulitika ka ba to, Senator Chis Escudero at Senator Alan Peter Cayetano at sa lahat ng senador? Para nyo namang binababa ang pagtingin nyo sa bayan yan Hindi lang naman ang House ang namumulitika, pati kayo In fact, yung pag-archive nyo, pamumulitika din yun, takasan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Professor Contreras na talagang pinagmumuka tayong mga tanga at bobo ng mga senador na ito. Mantakin nyo mga kaibigan, sa dinami-dami ng mga ebidensya laban dito kay Sara Duterte, maliban pa sa mga hindi pa ipinapakita ng Kamara. Yun na lamang mga kaibigan, yung mga resibo patungkol dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Sa paggasta niya ng 125 million sa 11 days ni hindi niya nga sinasagot. Yung pag-meltdown niya, di ba? Yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Marcos, sa First Lady, sa ating Speaker. Tapos sasabihin lang mga kaibigan ni Escudero at ng mga alipores ni Duterte na pinupolitika lang itong si Sara Duterte. Kaya merong impeachment. Grabe mga kaibigan, no? Tapos mga kaibigan, yung pag-archive nila dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte, tapos ang bumoto, 19 senador. Mga kaibigan, napakasimple lang naman, di ba? Pero mga kaibigan, nilibing agad habang meron pang motion for reconsideration na hinihintay. Di ba? Talagang harap-harapang pagprotekta yan kay Sara Duterte. Tandaan nyo mga kaibigan, 19 na senador, abay matitindi talaga. Yung iba dyan, inaakala natin noon na talagang yung mga ibang senador dyan na akala natin papaboran pa rin na maituloy ang impeachment. Abay ayun, bumaliktad mga kaibigan. Nakita din yung totoong kulay.
Kaya minsan napapaisip ka, itong mga senador ka, namumuliti ka daw, sila itong namumuliti ka para i-depensa si Sara Duterte. Totoo. Ngayong nagdesisyon, agad-agad gusto nila i-archive agad. Di ba? Ang bilis. Parang sila napakabagal bago umaksyon. Ngayon, hinintay lang. O sige, ngayon, sige na, aksyon na natin. Teka muna, mayroong motion for reconsideration. Kinikilabutan ako sa inyo. Gamitin nyo naman mga utak nyo, Mr. Senator and Madam Senators. Yung pagboto nyo laban sa impeachment, yung archiving ninyo, yan, may political, may mga ambisyon kayo. May mga interest kayong pinoprotektahan. Totoo. Huwag na tayo maglinlang dito. Si Amy Marcos, malinaw ang pamumulitika niya dahil sa galit kay Romualdez. For some reason, malalim ang galit niya sa kanyang mga kamag-anak. Siguro kahit sa kapatid niya. So gusto niyang, pabor siya kay Sara Duterte. Di ba pamumulitika yun? Si Robin Padilla, hindi ba malinaw sa kanya? Na talagang kahit sunugin mo siya Duterte ang maamoy mo, di ba pamumulitika yan? Si Roberto de la Rosa, hindi ba? Si Bongo, huwag mong sabihin na sila yung nagdesisyon lang dahil yun ang gusto nila. Hindi ba? Alam naman natin kung saan ang kanilang mga simpatya. Sa akin, hindi pwedeng hindi natin malaman ang katotohanan sapagkat ang demokrasya na nakabase sa kasinungalingan at demokrasya na hindi natin alam kung paano nagastos ang 600 million pesos. Yung pangungunsintihan ng korupsyon. Galit tayo sa mga tao na nangungurap, pero pagdating sa puntong ito, wala na. Katulad itong magkapatid na Tulfo. Pag maliliit na mga mamamayan na nagkakamali, ipatulfo yan, hinihiya. Pag nagkamali ang isang ordinaryong mamayan, ipatulfo yan. Pero pag Sara Duterte, i-archive. Di ba? So nakagagalit talaga. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Professor Contreras regarding nga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, na itong mga ilan sa mga senador natin, lalo na sa mga pumabor kay Sara Duterte, abay tahimik nung una. Pero nung nagkaroon na ng decision itong Supreme Court na kailangan ng itigil itong trial ni Sara Duterte, abay bumoboses na akala mo talaga pabor sa impeachment. Pero sa totoo lang naman talaga, protector ni Sara Duterte. Tapos mga kaibigan, dahil nga dito sa mga matinding birada dito kay Escudero, abay sinasagot niya lagi mga kaibigan na easy lang daw itong si Senator Soto at wag daw ipahalata na kinakampihan niya itong impeachment ng Kamara. Pati na daw si Speaker Martin. Oo. Sagot naman ni Tito Sen mga kaibigan, wala naman siyang kinakampihan. Ang kinakampihan niya yung tama, yung constitution natin. Pero itong si Escudero, ang laging bukang bibig niya mga kaibigan at lagi niyang itinatanim sa utak ng mga kababayan natin ang lahat ng ginagawa kay Sara Duterte ay pamumulitika. Kaya naman mga kaibigan, may matindi na pasabog itong ating Pangulong Marcos patungkol nga doon sa mga naging issue sa flood control project. Narito mga kaibigan. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Grabe. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. South. Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts are projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. At mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede na may madali. Sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. So anyway, this is the initial. We are rolling out the website today. We have provided you with some of the initial information that we have had. They are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of how this has been conducted. So I hope people will take advantage of this
And as I said, there was always a way for them to give their comments. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Maaari naman, sasabihin nila, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. So I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na. Ngayon meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. So this is the first step. We are going to keep going. This is something that is, I think, absolutely necessary. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masakot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit Nako. kahit malapit sila sa atin, Nako. mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Palakpakan natin yan mga kaibigan. Napakaganda nitong programa ng ating gobyerno sa pangunguna syempre ng ating Pangulo. At kung gusto nyong bistahin ito mga kaibigan, itype nyo lang yung sumbong sa pangulo.ph at makikita nyo po dyan yung website patungkol nga sa mga kontraktor natin at yung mga ibang mga proyekto patungkol nga sa flood control project. At yung iba dito mga kaibigan, yung chinek ko nga, abay yung mga iba dyan mga kaibigan, nakalink sa mga politiko. Yung iba nga dyan mga kaibigan, nakalaban ng ating magaling na mayor na si Vico Soto. Yung iba dyan mga kaibigan, nakalink mismo at konektado sa mga congressman. Yung iba pa dito mga kaibigan ay mga kaalyado din ni Duterte. Nung tinignan ko nga mga kaibigan yung iba pa dito na mga proyekto nila, abay nung panahon pa ni Duterte, talagang namamayagpag pa itong mga nasabing kontraktor na ito. Buti na lang mga kaibigan at meron tayong mga senador, lalo na sa pangunguna din ni Senador Lacson, na kinalampag talaga yung nangyayaring corruption patungkol nga dito sa flood control projects. At isa na nga dito mga kaibigan, yung nasasangkot regarding dun nga sa isinisingit na pondo patungkol nga dito sa flood control project ay itong si Escudero. Pero sabi nga ni Escudero, ang lahat ng ito ay pamumulitika lamang. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.